Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today ay, bakit mayroon ka bang sakit o karamdaman? At mayroon tayong concept na raised in glory. Raised in glory refers to the transformation of our resurrection bodies, which will be glorious, incorruptibly, and suited for eternal reign with Christ. Modeled after the risen Christ, our new bodies will reflect beauty, strength, and splendor, benefiting our redeemed status, co-heirs with Him. The Bible emphasizes the community and transformation of our bodies, not the abandonment of the physical, but its glorification. The resurrection assures us that the death is not the end, but the beginning of our full inheritance in Christ. At may kita natin ito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 43. Sabi po rito, so will it be with the resurrection of the dead. The body that is sown imperishable, it is raised imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is shown in weakness, it is raised in power. Sa Tagalog po, gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Itinanim na may pagkasira, binuhay na muli sa walang pagkasira. Ito ay tinanim na walang dangal. Ito ay binuhay na may kaluwalhatian. Itinanim ng may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. At ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko po sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. So, sa first teaching po natin, our bodies are expiring so fast. So, yung katawan po pala natin, nag-e-expire po pala siya na kumbaga, kung sa pagkain, hindi natin siya nape-preserve ng maayos or meron lang hangganan yung pagkain. So, ganun din yung mga katawan natin. Meron din siya hangganan na kung saan ang Diyos lang ang nakakaalam. Ngayon naman, sa second teaching natin, our bodies are redeemed by Christ. So, yung katawan pala natin, galing siya sa ating Panginoon. Hindi siya galing sa kung sino mang naglalang sa atin, kundi ang Panginoon. Kumbaga, naging daan yung mga magulang natin kung paano tayo nabuo, but then, kay God pa rin galing yung katawan natin. Ngayon naman, sa third teaching natin, our bodies will be raised in glory. So, yung katawan po pala natin, ginawa siya or binuo siya ng Panginoon upang sa ganun, ma-glorify natin yung Panginoon na siya yung mareraise natin sa buhay natin. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. First application, understand your purpose before you die. So, bago pala tayo mamatay, kailangan pala natin malaman muna kung ano yung purpose natin sa mundo, kung bakit tayo binuhay ng Lord, na hanggang ngayon, nandito pa rin tayo sa mundong ibabaw kasi may purpose tayo. So, bago tayo mamatay, kailangan natin alamin kung ano nga ba yung purpose natin. Ngayon naman, sa second application natin, utilize your body like a tool while still strong. So, kailangan pala natin yung katawan natin is parang tool na kung saan ginagamit siya sa iba't ibang mga bagay. Like, for example, tool sa mga sasakyan. Habang sobrang strong ng mga materials na yun or ng tools na yun, ikaw, kailangan mo pa rin gampanan yung tungkulin mo bilang isang tao or bilang isang katawan ng Diyos. Ngayon naman, sa third application natin, unleash your potential now for God's glory. So, kailangan natin alisin yung mga bad potential and palitan natin siya ng good potentials, lalo-lalo na para i-glorify yung Panginoon. At ngayon naman sa discussion na tayo, how does the promise of being raised in glory affect your perspective on suffering, aging, and physical weakness today? Para sa akin naman, at yung being raised in glory kasi, hindi mo na kailangan pang isipin yung mga suffering mo kasi kung may Diyos ka sa buhay mo, hindi mo na kailangan isipin pa yung mga paghihirap mo sa buhay mo kasi nga, meron kang glory ng Panginoon. So, what have you learned from this devotion? Natutunan ko sa devotion natin ngayon na yung katawan natin is pahiram lang ng Panginoon. Meron to hangganan na kung saan sa Diyos
mapupunta yung katawan natin. Kaya, kailangan natin ingatan yung mga katawan natin. And how can you practically apply where devotion? So, may apply ko sa sarili ko na kailangan kong mas ingatan yung katawan ko na hindi naman sa akin at pahiram ng Panginoon dahil nga sa kanya galing to, kailangan din natin ibalik sa kanya ng maayos. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.